'Cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos na lang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo
Amen mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. Teka muna, ba't nawala ako? Ayan. Ayan, ano po. Ayan. Kamusta po kayo mga kapatid? Lumapit tayo sa Kanya, no? At ihandog ang ating buhay. Puso at kaluluwa. Hindi lamang bibig ang ating inihandog, ano po. Yan ay tunay na napakagandang awit. Gusto kong pinapakinggan yan kapag feeling ko ako ay napapalayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya araw-araw, ano po mga kapatid. Tayo pinagpala ng Panginoon muli sa araw ngayon ay Monday na pala. Ano ba yan? Hindi ko na alam anong araw na, no? Monday na mga kapatid. Patuloy na ang pag-ibig ng Panginoon ay ating nararanasan. Sa lahat na nandyan sa live ngayon, magandang umaga po sa inyo. God first morning po sa ating lahat. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon na tayo ay Kanyang sasamahan sa maghapon na ito pag sinimulan natin siyang kasama sa umaga hanggang mamaya sa hapon bago tayo matulog kasama na naman natin siya sa pamamagitan ng pananalangin at sa buong maghapon na ito. Sa umaga na ito kasama ulit natin si Pastor po sa live. Bagaman baka mahina yung data, baka hindi siya mapagbukas ng video pero okay lang at least marinig natin ang kanyang boses ngayong umaga na ito. Pastor, ready na po kayo? Sandali po. Ayasan na yung aking... Ayan, sige po. Yes po, February 10. Ako last na yata yan, Pastor. Ilalagay ko ulit mamaya yung iba. Meron ako dyan hanggang buong February yata. Ayan. Ba't walang audio? Sandali lang. Sige po, Pastor. Okay na po. Okay. Good morning po sa inyo pong lahat. Happy Monday po. Napakabilis na nga panahon na yun ay February 10 na. At ang Panginoon ay patuloy na gagabay sa bawat isa sa atin. So ngayon po ang ating pong pag-aaral dito sa Baka Ating Malimutan, isang kabataang tagasunod ni Miller. Yan, part 2. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat po sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. At kami po ay inyo pong ginabayan, binigyan ng kalakasan na nagmumula sa inyo. Amin pong idinadalangin ang amin pong pag-aaral na ito, Panginoon. Inyo po naman basa-basa ng bawat isa at amin pong makita ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal at malasakit para po sa bawat isa sa amin ngayon sa aming devotional. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito, yung text na ginamit po natin ngayong pong umaga na ito ay nagmula sa 1 Tesalonica 4:16-18. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ba matindi? Kaya mapalad ang mga namatay kay Kristo. Bagamat namatay, mapalad pa rin dahil nasa ating Panginoon. Babangon muli. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mag-aliwan sa isa't isa ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin may pagkasa sa kabila ng kamatayan. No, pero habang buhay tayo, siguraduhin natin tayo ay nasa Panginoon. Di ba? Dahil darating din ang araw na tayo ay magiging alaala sa sanlibutan na ito. Pero hindi tayo malilimutan ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayong buhay ng kung sakali man na hindi natin madatnang buhay ang ating Panginoon at tayo ay pumanaw na. Di ba? Pero dalangin natin, pag dumating ang Panginoon, buhay tayong lahat. Yun ang pinaka-the best.
Sabi po dito, pagpatuloy po natin, at nakakaaliw ng mga salita ang mga ito. Naging nakakaaliw ang mga salitang ito, lalo na sa kabataang si Ellen Harmon. Ang kanyang pagkatuklas sa Diyos bilang isang magiliw sa kanya na ipinarinig ang balita ng ikalawang pagparito upang ang iba ay makapaganda para sa masayang kaganapan. Kaya salungat sa likas niyang pagiging mahiyain, nagsimula siyang manalangin sa publiko upang ibahagi sa iba, sa mga pulong ng klase ng Metodista, ang kanyang paniniwala sa kapangyarihan ni Jesus na nagliligtas at sa kanyang malapit na pagbabalik. At upang kumita ng pera para makabili ng mga nakalimpag na material para ipalaganap ang doktrina ng pagparito, ang huling pangyayari ay partikular na nagpahirap sa kanya dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Lamang kinakailangan niyang maupo na nakasakdal sa kama upang magganchilyo ng medyas sa halagang 25 centimos bawat araw upang gawin ang kanyang bahagi. Grabe para lang maipalaganap ang ikalawang pagparito ni Jesus. Nagaganchilyo siya at binibenta niya yung medyas. 25 centavos lamang ba? Dahil lubang masigasig ang kanyang paniniwala ay naihayag sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Inakay niya nito ang marami sa kanyang mga kabataang kaibigan sa pananampalataya kay Jesus. Hindi lamang naging masigasig si Ellen para sa katotohanan ng pagparito na ipangaral ni Miller, kundi gayon din ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Yan ang tinatawag na Harvest 2025 na si Ellen Harmon ay inilagay niya yung kanyang pamilya doon sa commitment card at kanyang idinalangin. Yan ang pinaka-the best na magagawa natin, mga kapatid. Ilagay natin, isulat natin ang pangalan ng ating mga kamag-anak at idalangin natin sila na sila rin ay maging madala natin sa gawain ng Panginoong Diyos. Diba? Napakahusay, napakaganda nito. Ngunit ang kanilang lokal na kongregasyong Metodista na nagturo na si Kristo ay hindi darating hanggang sa matapos ang 1,000 milenyo na mga taon ng kapayapaan at kasaganaan ay hindi pinahahalagahan ang nagpapatuloy na alalahanin sa pagtuturo sa malapit na pagbabalik ni Kristo. Yun lamang yung paniniwala ng Metodista, medyo asalungat sa Bible. Kasi hanggang matapos daw yung 1,000 years, tsaka palang darating si Jesus. Pero sa Bible, ang simula ng 1,000 years, yung pagdating ni Jesus. Yun, mga kapatid. Dahil kung hihintayin mo yung after 1,000 years na pagdating uli ni Jesus, yung third coming na yun. Judgment, judgment din na yun. Executive judgment na yun, mga kapatid. Kaya, delikado yun. Kung yung paniniwala mo, hinintay mo, executive judgment na yun. Wala ka sa langit na, ibig sabihin 1,000 years. Nandito ka sa lupa. Kamatayan ng executive, kasama ka sa masusunog kapag ka gano'n ang paghihintay after 1,000 years pa. Kaya ang tama, ang tumpak sa Bible ay before 1,000 years darating si Jesus. At ang simula ng 1,000 years pagdating ni Jesus, nakalagay sa Apocalypse chapter 20 at yung 1 Thessalonians chapter 4 nga, mga kapatid ko. Sabi dito, bunga nito, noong September 1843, itiniwalag nito ang pamilyang Harmon mula sa pagiging membro nila. Ayun, tiniwalag. Kasi nga mali ang doctrine at hindi na rin sang-ayon sila ang Harmon family tungkol sa ganung paniniwala na after 1,000 years pa. Kaya sila nangangaral na darating si Jesus Christ. Kaya tiniwalag sila. Ang kanilang karanasan ay sumasalamin sa marami pang iba pa habang ang mga Millerite Adventist sa lahat ng dako ay tumanggi na manatiling tahimik sa paksa ng pagbabalik ni Jesus sa malapit na hinaharap. So marami rin palang tiniwalag sa kanilang kongregasyon noon. Ngunit si Ellen at karamihan ng iba pang mga Millerite ay hindi labis na nag-aalala sa kanilang pagkakatiwalag mula sa iba't ibang mga denominasyon. Kung sa bagay, si Jesus ay magpapakita na sa loob ng ilang maikling buwan. Sino paniniwala nila mismo at darating na si Jesus.
Eh talaga naman darating si Jesus, kaya lang walang date, no? At pagkatapos ang lahat ng kanilang mga problema ay matatapos na. Taglay ang pag-asang ito, iyon, sa isip, ang mga mananampalatayang Millerite ay patuloy na nagtitipon para sa paghikayat habang papalapit ang hinulaang oras. Napuno ng kagalakan ang kanilang mga puso. Gaya ng sinabi ni Ellen sa kalaunan, ang panahon mula 1843 hanggang 1844 ay ang pinakamasayang taon ng aking buhay. Yun pala yung pinakamasayang taon ng buhay niya. Kaya lang, kung nag-disappoint tayo, yun ang matindi doon, yung mapait na buhay nila. No? Siyempre, kung alam mo darating ng Panginoon, kung alam mo darating ang iyong mahal sa buhay, ngayong week na ito, galing sa malayong lugar, di ba ka na kapanapanabig kapag gano'n? O lalo na kung darating ang ating Panginoon at alam natin yung date nariyan na. Mas kapanapanabig yun, mga kapatid ko. Pero nga wala nakakaalam na ikalawang pagdating ni Jesus yung date eh. So kailangan natin na tayo ay matamang maghintay. No? Talagang tayo ay mag-prepare sa pagdating ng Panginoon. Para mula ngayon hanggang sa dumating ang Panginoon, yun ang pinakamasayang sandali ng ating pong mga buhay. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto natin na ang mga mananampalataya ay nagkamali noong panahon ng pagparito. Ngunit hindi sila nagkamali tungkol sa mismong pag-asa. Iyon ang doon. Nagkamali lang ang Millerite Adventist noon sa date, no? Pero hindi sila nagkamali sa pag-asa. Talagang totoong darating si Jesus, yung date lang yung mali. Dahil nga, sabi sa Matthew 24, wala naman nakakaalam na eksaktong date na pagdating ni Jesus. At sabi pa doon sa Matthew 24:14, pag naipangaral sa buong mundo ang salita ng Panginoong Diyos, darating na ang wakas. Hindi pa naman naabot ang buong mundo, mga kapatid. May mga bansa pa rin naman na komunista, may mga bansa na atheist, may mga bansa na bawal ang Bible pa. Pero, ang Diyos ang gagawa ng paraan para mapasok yun. Ako'y naniniwala. Yan. So, ang mapalad na pag-asa ng pagparito ni Jesus ay isang kagalakan para rin na pumupuno sa ating mga puso ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Yan. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. So, ibig sabihin, ang mga patay ay hindi mauuna sa mga buhay papunta sa langit. Taliwas yan sa doktrina ngayon na maraming mga tao na kapag namatay ka, mauuna ka sa langit. Di ba? Kapag namatay ang isang tao, ang paniniwala nandun na sa langit. Ibig sabihin yung patay mauuna sa buhay. Hindi ho. Ang sabi dito, kasama ng mga buhay, ang mga patay, nabubuhay ng Panginoon na dadalhin sa langit. Yun ang sabi diyan. Kahit tayong mga buhay, hindi tayo mauna sa mga patay. Sabay-sabay palang lilipad, no? Dadalhin doon sa alapaap, sa salubungin ng Panginoon. Kung nasa Panginoon tayo. Ako gusto ko doon sa maging kagrupo ako doon sa mga buhay na daratan ng Panginoon. Kayo mga kapatid, saang grupo kayo? Kahit naman saang grupo yan, kung nasa Panginoon tayo, sasalubong pa rin tayo sa Panginoon kahit anong grupo ka, sa namatay o sa buhay. Pero mas maganda doon sa buhay, di ba? Mas the best yun. Sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Ayan, ibig sabihin ng Panginoong Jesus, hindi na siya tutungtong dito sa lupa. Nasa papawirin lang ang ating Panginoong Jesus. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pag sinabing magpakailanman, and forever is a long, long time. Sabi nga doon sa awit, di ba? And forever is a long, long time. So mahabang panahon yan. Pag magpakailanman sa Panginoon, wala yan katapusan, mga kapatid, no? Isang masayang buhay, isang masayang sandali, na lalo natin makikilala ang Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. So isang kabataang tagasunod ni Miller, sino to? Si Ellen G. White, na ginabayan ng Panginoon. So nawa ay maging tagasunod tayo ng ating Panginoong Hesus, hindi ni Miller. Dahil si Miller, hindi naman na siya nagpatuloy sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos ng mga ibang doktrina.
So nanatili na siya doon sa kaalaman niya sa ngayon sa history, mga kapatid. Pero sila Ellen G. White, sila James White, ay sila ay nagpatuloy sa pangangaral. Sila Joseph Bates, nagpatuloy sila sa pag-aaral ng Bible at nakatuklas sila ng maraming mga doktrina at ngayon nakabuo nga sila. Ito na nga yung Seventh-day Adventist. Iba yun sa mga Millerite Adventist, no? Iba yun. Ang denomination na binuo nila, Seventh-day Adventist. Hindi nakasama dun si William Miller. Yeah. So ang natutunan ko dito sa ating devotional, bagamat tayo ay itakwil ng sanlibutan, bagamat tayo ay itiwalag ninuman, alisan man tayo ng karapatan sa isang church. Oh. Huwag tayong mangamba, huwag tayong malungkot dahil hindi aalisin ng Panginoon ang ating part o ang ating bahagi sa ikalawang pagparito niya. Hindi niya tayo itatakwil sa kaligtasan. Yun ang mga the best dun eh. Kung itiniwalag ka man sarili mong denominasyon, ng sarili mong church, nireject ka, inalis ka, huwag kang mag-alala. Bakit? Tanggap tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Aalalahanin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung ang tao nakalilimot, ang Diyos hindi makakalimot sa atin. Basta't nakita niya tayong tapat, ang Diyos ay mas higit na tapat sa atin at tayo ay dadalhin doon sa langit na bayan. So mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat at happy Monday po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At patuloy natin idalangin ang bawat isa ang Harvest 2025 at ang mga prayer request po natin ay i-type nyo dyan. Sama natin yan sa ating mga prayer panalangin ngayon sa pangungunahan ni Brother Melvin Vilasano. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Brother Melvs, back to you. Wala pala akong sound, wala pala akong mic, ano po. So ayan, salamat po, Pastor. Saan daw natin gustong sumama sa panig? Tatlong lalagay kong pamimilian. Una yung nakagawian ng mga tao na mauna ka na sa langit. Yun, grabe, mauna ka sa langit. Special ka na, una ka sa langit. At pangalawa, yung mapupunta ka ron ng habang buhay pa o after na ikaw mabuhay muli. Mga kapatid, saan naman dyan ang piliin ninyo sa dalawa na yan? Magkikita-kita tayo sa finals, mga kapatid, kapag ang ating puso ay tapat sa Panginoon. Hindi po pwedeng salita lang, mga kapatid. Sabi nga ni Sister Helen, tama po, maikli lang ang buhay. Suriin po natin ang ating mga sarili. Number one na dapat natin gagawin na suriin natin ang sarili, mga kapatid. Baka naman hindi na po si Kristo yung nakikita sa ating mga ikinikilos, dagdagan na natin at isinasalita. Diba? Hindi po sapat na tayo ay nagsisimba lang, nagbibigay ng tithes. Maging ilaw po tayo ng sanlibutan, mga kapatid. Hindi po tayo kayang dalhin ng pera natin sa langit. Nakakalungkot pagka ating sinuri yung sarili natin na gano'n na pala yung kalagayan natin. Kaya talagang effective sa akin, i-share ko sa inyo, yung stop, look, and listen. Before mabuksan yung bibig mo, mga kapatid, bago tayo mag-decide, stop, look, and listen muna. I-stop ka muna konti. At ikaw makinig sa paligid kung ano bang sitwasyon. Tingnan natin and listen to what? Listen to what God is telling us to do or to say. At sigurado yung inyong sasabihin ay magiging kalooban ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda bago tayo magbitaw ng salita. Isa yung mga natutunan ko. Dapat yung ating magiging decision sa buhay, pabor sa kalooban ng Panginoon, hindi pabor sa ating kagustuhan. Diyan tayo na sinisilaw ni Satan. So ayan, salamat po sa mga pagsubaybay sa umaga nito at patuloy tayong makinig at matuto pa doon sa CLPM. Ayan,
tingnan natin ang ating habang kumukonek tayo ay batiin natin yung mga nandyan. God first morning po sa inyo, sa mga naunang nandyan sa live, si Sister dali kukunik ko lang muna, wala ako. Dali Sister Nympha, yan, good morning po sa inyo. God first morning. Sister Wilma, Sister Juliet, Sister Emelinda, si Ate Rebe, yan. Nakita ko silang tatlo kagabi doon. Masaya makita ko ulit kayo, po. Puyat ako pero okay lang, nakabawi naman ngayong gabi. At sina Sister Evangeline Legaspi. At ano nangyari dito? Sandali po Sandali po. Ay naku, nawawala sila. Bigyan niyo po ako ng 1 minuto, hanapin ko lamang sila, po. Ayun. Ba't hindi natin sila makita? So kung hindi natin sila makita sa Zoom, hanapin natin sila sa Facebook, mga kapatid. Ano po? Ganun lang yan hanap lang. At pasasambat pag ang Panginoon hinahanap natin, makikita natin, di ba? Makikita natin yan. Hindi po pwedeng hindi, basta't gusto natin siyang makita. Wala pong imposible, tutulungan tayo ng Panginoon na makita natin siya, mga kapatid. At ipamahagi mong walang bayad. So mga kapatid, ang nais sa ating sa ating mga leader, mga treasurer, mga stewardship leader, let us multiply ourselves to educate people in regards to combined offering plan. Sabi ko nga kanina, uhaw ang ating mga kapatid sa pag-unawa at pag-apply ng combined offering plan. Di pa unawa lang po natin. Kung meron mga kapatid na hindi nila gaano pang maintindihan, idalangin lang natin ang kanilang conviction sapagkat ito naman ay free will offering but not giving nothing. It should be beyond the minimal na katumbas ng ating pong honesty, a question of honesty, yung 10%. So, ganun mga kapatid. So, ako lang natin, kagayan, si Sister Jen, so napakinggan nila galing pa Mindanao last year. So, dito mga kapatid, we are in the massive and intensive educating people pagdating po sa combined offering plan. Turuan po natin ang ating mga constituents na lumaki ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. So, yun lang po, Pastor. Ayan. Yes. Thank you very much, Pastor. Meron po ba? Pastor Nelson. Pastor, salamat po doon sa emphasis ng ating mga kapatid. Nakakatuwa, nakaka-inspire po yung mga commitments na nabubuo para po sa pagmamahal at pagmamalasakit sa gawain ng ating Panginoon, na lutigit ang nabubuong mga pagpapasya na maging faithful sa larangan po ng pagtatapat sa ikapu at sa combined offering plan. Mga kapatid, ang isang bagay pa po na nais ko po sa inyong ipanawagan, may mga simbahan pa rin po marami pa rin mga kapatid ay hindi po batid o hindi nila alam pa na meron po tayong programa every morning at saka yung missional evening. Patuloy po nating i-share mga kapatid yung ating link. Maging makulit sa pag-i-invite. Kung nahihirapan po kayong mag-educate sa inyong mga simbahan, medyo shy pa po kayo, nahihiya pa, ay invite nyo na lang po mga kapatid muna hanggang sa lumakas po yung loob ninyo. Invite nyo po sila dito, umattend o magbukas ng maaga ng kanilang mga social media at hanapin po kagad ang Central Luzon Provinces Mission. At everyday naman po ay meron tayo ditong educational program na very highly spiritual. Dito na lang po natin sila i-guide kung nahihiya po kayong mag-educate. Hanggang sa inyo pong
masanay na kayo na po mismo ang magkikwento at magbibigay ng inyong mga testimonya at ng inyong mga nalalaman dito po sa ating mga natutunan dito. So you just invite people, mga kapatid. Mapapansin po ninyo patuloy na dumadami ang ating pong mga listener o yung ating mga kaklasmate dito po sa ating pong universidad ng Combined Operating Plan. Sana mga kapatid ay patuloy po natin itong i-share. Huwag kayo maya. Just i-spread nyo lang ho, mga kapatid, yung balita. Dito na ho tayo mag-aral na lahat sa ating pong every morning. At doon po sa mga simbahan, i-follow up na lang po natin. Salamat po. Ayan, thank you very much po, Pastor. So, dadako na po tayo sa ating prayer, Pastor. Yeah. Okay, so magkakaroon po tayo ng Harvest 2025 prayer commitment. And then, ang kasunod noon ay yung ating pong United Prayer na pangunahan po tayo ni Pastor Alpi David sa Confession and Adoration. Sa Thanksgiving and Supplication naman ay si Pastor Mark Sarabia. Huwag pong kalimutan yung ating pong prayer focus, si Pastor Raymond Carligo. So tayo po ay magkakaroon ng silent prayer para po sa ating Harvest 2025. Ayan mga kapatid, tapos na agad sila. Ako nagulat, ano? Bakit ang bilis nila natapos? Anyway, nag-adjust siguro sila ng oras doon. Kung ganun, di sige. Tayo rin naman ay manalangin, ano po. Meron naman tayo sa prayer group. Ilista ko lang yung inyong mga pakisama sa panalangin. Ang aking mga pinsan, si Melba Tabios Jenson. Sige po, pinsan niya pala ito, no? Nga po ay makasurvive sa sakit ng breast cancer. Anong stage po? Kung early stage, makakasurvive po yan. Anyway, kahit mga yung sa amin tiga doon, nakasurvive, ano? Medyo mataas na rin na stage pero nakasurvive. Yan po ay nasa tiwala sa Panginoon. Ang Panginoon nagpapagaling, ano po. Sige lang, pag-pray natin po, ano? Si Doc Partida at si Ma'am Carmen, good health. Si Brother Eliseo, may lagnat. Sige po. Dalawa niyang anak. At Sister Marilo. Sige po. Sige po. Kasama natin sa panalangin. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Ganun pa man, 10 to 20 seconds. Ibulong nyo na yung mga prayer request. Sabay-sabay natin yung ilalapit sa Panginoon. Let's pray po, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming sinamahan, binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, at nawa ang halimbawa ng isang kabataan na tagasunod ni Miller na si aming kapatid na si Ellen White ay maging inspirasyon namin upang maging kami rin na may mga kabataan nung araw at ngayon ay kabataan pa rin naman, tagasunod po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa walang hanggang pag-asa na aming pinaniniwalaan at patuloy na pinangahawakan na inyong pagbabalik ay tunay na magaganap
sa inyong kapanahunan na kami ay hindi namin alam, ngunit kayo ay tunay na darating, kami po ay maghahanda. O dakilan Diyos, samahan niyo po kami sa aming pagbabago na aming karakter. Tulungan niyo po kami na makita ang aming mga sarili, na ang aming maikinikilos at sinasalita ay katanggap-tanggap po sa inyo at nagpapakita ng inyong mabuting karakter. O dakilan Diyos, tulungan niyo po kami na makita namin ang tunay na kaaway, upang sa ganun mapaglabanan namin ito sa pamagitan ng panalangin at pagtitiwala po sa inyo. Tulungan niyo po kami, o dakilan Diyos, na magbahagi sa iba ng aming mga nalalaman, magbahagi sa bawat isa na nangangailangan ng inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa pangako at salamat sa buhay na walang hanggan. Nawa ito'y aming mapanghawakan. Sa aming pagpatuloy ng panalangin, kasama namin sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang aming mga prayer warriors. May mga prayer request kami na ibinulong kanina, at sa ngayong mga sandali na ito, nalaman ng aming puso at isipan. Taos puso namin itong itinataas, pinaabot po sa inyo sa pamagitan ng aming Peso Kristo. At ito po itong dinggin, ipagkaloob sa amin ang pinakamabuti ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. Kasama din namin sa panalangin si Sister Abel sa kanyang pagpapagaling. Kaya din naman si Brother Ramon Hernandez, si Nanay Juning Alpindo, si Ma'am Carmen, si Doc Partida, ang pinsan din ni Sister Helen at si Sister Melva Tabios Jenson. O dakilan Diyos, kung paano nyo ako pinagaling at ang iba pa, turuan nyo po siya paano rin siyang gagaling sa tulong po ninyo. Patuloy niyo pong ipaunawa sa kanya na kayo ang dakilang manggagamot, at bilang inyong mga binigyan ng kaalaman ng mga doktor, ay siya ay makipagtulungan, iwasan ang mga hindi dapat gawin at kainin, at patuloy na sundin ang payo ng mga doktor at ang inyong payo, dakilan Diyos. Sa ganitong pamamaraan, siya ay magiging malakas araw-araw. Nakikita niya ang inyong pagmamahal, at patuloy na siya magtitiwala at magtatapat po sa inyo, at ibabahagi niya ito sa iba. Salamat sa inyong pag-ibig. Magpapatuloy naming panalangin kaya din naman si Doc Partida at si Ma'am Carmen sa kanilang ministry, ang kanilang kalusugan araw-araw, kung ano man ang pagsubok ng kanilang pinagdaraanan sa mga sandali na ito, dakilan Diyos. Patuloy niyo po silang isama sa inyong mga plano. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Tatay Divino Alabanza, at hindi na iba pang mga kapatira na nagtatrabaho sa malayo, sina Gerald, sina Sister Estrella Joy Arilla, sina Brother Buboy, si Sister Tintin, at ang iba pa naming mga kapatid na nasa malayo, Sister Vicky, at ang iba pa. Kaya hindi ng Harvest 2025, ang CLPM admin, kaya hindi ng kalusugan ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin. At patuloy niya mong palakasin ang resistensya ni Ma'am Karin sa mga sandali na ito. Kaya din sa aming sinasama ang kagalingan patuloy ni Sister Ana Rosbel Hermino, kay Nanay Sarmiento, kay Nanay Pilen Kilantang. At sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin si Brother Eliseo. Siya po ay may lagnat. Sa araw na ito, ipuin po siya na niya mapagpagaling na kamay. Patuloy na siya ay palakasin upang siya makabalik sa kanyang trabaho. Kaya hindi naman ang mama ni Sister Emelinda, yung dalawa niyang anak si John Mark and Jovan, si Sister Marilu, kasama na rin si Pupoy. At alam namin na kayo nariyan para samahan sila sa araw-araw. Dalangin din po namin patuloy ang sambayan ni Sister Nympha Rivera, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Juliet Barcibal, ang sambayan ni Ate Revi, kasama na po ang buong San Leonardo Church, sina Ate Bebe, sina Sister Neneng, at ang iba pang mga bagong binyagan. Patuloy niyo po silang palakasin sa kanilang pananampalataya sa kabila ng patuloy na pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ganyan din naman ang sambayan ni Sister Panji, at sa lahat ng mga taga San Leonardo Church, Sister Mildred, Ate Lorna, si Kuya Bobby, ang sambayan din na sina Kuya Melchor, na Kuya Narsing at Kuya Monching Kalas, ang sambayan ni na Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ni Sister Hana, ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes,
Ang sambayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang apo na si Veronica at ang iba pa, yung mga apo at mga nugang at mga anak. Ang sambayan din nakasama ni Brother Reynaldo Eusebio, patuloy na kalakasan at kagalingan ng panalangin namin para sa kanya. Ang sambayan ni Sister Valentina Cordoba, ang sambayan ni Sister Shirley Rosacinto, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Sister Ruby Parnasio, ang sambayan at mga kaanak ni Sister Joy Valencia, kainti naman ang sambayan ni Brother Henner Clemente, ang sambayan ni Sister Leonora Cusio Capietes, ang sambayan ni Sister Vicky, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese. O dakilang Diyos, dinggin po ninyo ang aming mga panalangin sabay-sabay sa mga sandali na ito. Patuloy po ninyo kaming samahan sa maghapon. Ingatan po aming pag-iisip, pananalita at mga gawa na kami po ay maging karapat-dapat po sa inyo. Patawad po sa inyo kami nasumpungan nagkulang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. At nawala yung aking Zoom kasi nag-expire. Okay. Sige po. Salamat sa mga prayer warriors mga kapatid. Alam ko ay patuloy nyo akong sinamahan hanggang sa mga sandali na ito. At ako nawala talaga. Ayusin ko na lang yung Zoom ko mamaya. Ganun pa man mamaya na lang yan. Ayusin natin nawala Ewan ko bakit nag-error. Sabi niya expire na daw. Mamaya tignan natin kung talagang expire. Naloloko tayo ng Zoom So ayan, salamat sa mga patuloy na sumubaybay, sa mga nag-share, salamat po. Hindi ko alam kung ano naging pagbabago sa LPM, Usually alas 6 natatapos, pero saktong 5:30 sila yung nag-pray na, Anong na-miss natin, malalaman natin, Malalaman natin yan, at kung may pagbabago dito sa atin, babaguhin natin, po. So ayan, salamat sa mga nariyan sa live at sa mga nag-share, salamat po sa inyo. Salamat sa patuloy na pagtitiwala at pagtatapat sa Panginoon na tunay na tayo kanyang babaguhin araw-araw. Alam ko yan, nararamdaman ko yan na sa kayo rin naman ay nararamdaman ng pagbabago sa ating buhay. Sa pamagitan, patuloy na pag-connect po sa kanya. Wala naman tayo ibang pupunta kundi ang pagbabago, patuloy tayo nagtiwala sa kanya. Po. Happy Monday sa lahat. Ang lahat ay mag-ingat sa maghapon na ito. Mag-ingat saan? Palagi natin narinig yung ingat ka. Alam niyo ba anong tunay na ibig sabihin yan? Ingat ka sa iyong pananalita, sa iyong pag-iisip ng masama. Ingat ka sa iyong pagdedesisyon. Ayan, ingat ka. Hindi lamang mag-ingat sa daan na habang lumahalakad. Yes, kasama yun. Pero mas mainam yung mag-ingat tayo sa ating pananalita. O kagaya nga ng sinabi ni Sister Helen, tingnan natin yung ating sarili. Baka naman, di ba? Kailangan tingnan natin ang ating sarili. Baka naman tayo ay napapalayo na sa Panginoon. So ayan, purihin ang Panginoon sa umaga na ito. And God bless. God first morning po sa ating lahat. Ayusin ko yung camera ko. Hindi ko alam ano nangyari. Bukas ayos na yan. Hanggang dito na lamang po. Magpapaalam muna ako sandali. Bukas ulit. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.